Hari-hari. Ito, pinagsisiksikan ko yung sarili ko. Ito yung steaks. Kaibigan, welcome back. Busy tayo. Lalo pat palapit na ang graduation ng ating mga anak. O ng ating mga anak. Kasama ng pamangkin ko, gagraduate sila ngayong week na to. Ganoon din idadaos bukas ang prom ng aking bunsoni. Kaya especially sa kanya. Hanggang yun na lang ang sasabihin ko. Steak ito, 6 foot, 5 foot steak. Siguro 5 talampakan. O 6, I think 6 na talampakan to. Ito yung tinutusok natin sa mga dahlias. Ngayon, ang video natin ngayon sa harapan ninyo, nakikita ninyo na meron tayong 5. Pero naitanim ko na isa ron eh. At nang sinabi ko na nung naitanim ko parang gusto kong ibahagi ito sa inyo. At para sa akin na rin, syempre, babalikan ko next year. Ito, isang taon, makikita ko, ito pala yung ginawa ko. Although, taon-taon, ito talagang ginagawa ko. Mga dahlias to na ating kinover ko na to. Just look at sa aking, go to my main page channel sa YouTube. YouTube channel, main page ko ng Lakay Laur. At itype nyo sa search box doon, just type dahlias at makikita ninyo ang mga content ko tungkol dito. Again, meron tayong Black Magic with a J, hindi G. At ito naman ay Roban Regal, Triple ED, Sandra. Gusto ko tong Sandra, pink na pom-pom, 3-inch. At Ibaneri. Bago tong Ibaneri sa akin eh. Nakuha natin sa online. Alright, ang gagawin natin, itatanim natin sila. Masyado na silang malaki. At inipisil ko sila para lumambot yung lupa. At isa sa mga ito ay cover ko. Hindi lahat papakita ko sa inyo. Cover ko, ililipat natin ang taniman sa mas malaki na ating 10 gallon na planter. More than enough yung 10 gallon. 7 is good, 8 gallon. Sa likod ko ay 10 gallon. Isa nga pala ito kaibigan sa mga sikreto ko. Alam nyo, sa harapan ko, maaaring hindi nyo nakikita, ay yung bench kung saan madalas akong uupo at may kipag-usap sa inyo. Alam nyo, yung likod kong yun, kung makikita nyo sa mga huling video, konti, medyo empty, di ba? Pero taon-taon, itong likod ko ay hitik sa mga dahon at bulaklak. Hindi nila alam na dahil itim ang ating planter, hindi nila alam na paso lang pala ito na plastic. Kala nila nakabaon yung mga dahlias, naglalakihan at naglalaguan sa likod natin. Isa sa mga trick ko, dahil itong kinatatayuan ng mga dahlias, itong planter na to, ay naghukay ako dyan at yan ang ginawa kong French drain kung saan dumadaloy ang excess water na galing sa ulan o mga natutunaw na snow. Diretso yan. Yung sabi ko sa inyo na kailangan ang bawat bahay, isipin nyo na nasa tuktok ng bundok na yun ang mataas at the rest, ito yung bahay ninyo, dapat ang inyong paligid ng bakuran ninyo, walkway, slanting, pitching down palayo sa bahay ninyo sa pundasyon. Para pagdating ng ulan, hindi sila mag-stay sa pundasyon. Diretso sila nalalayo. Kung ito yung bahay ninyo, diretso silang lalayo ang tubig, ulan, palayo ng bahay nyo. Palayo ng pundasyon. At yun ang tama. Dahil kung hindi, kung ang bahay nyo sa walkway nyo may nag-stay na tubig, ay hindi maganda yon. Eventually, tatagos yun sa inyong floor, sa dingding ng bahay, na baka hindi makaya ng inyong weeping tile na ilayo yun. Kaya it's a good habit. Titignan nyo rin yun, mga pitch ng bahay, di ba? Alright, let's go. Papalawig naman ako. Okay. Diyan ako nakatayo. Kanina, nagre-record ako, nag-film ako sa inyo, kausap ko kayo. Gusto ko makita sa inyo, magka-idea kayo kung saan ako nakatayo.
At ito yung sinasabi ko sa inyo, yung bench na binaba ko. Para naman makagalaw ako ron. Pero makipot pa rin eh. Kaya hindi ko alam kung paano ko ito ilalagay itong tripod. We'll see. Ang gagawin ko, isa sa mga planters na yan ay naitayo ko. Pipili ako ng kung saan ako maluwag, kasya ako. At doon ko ilalagay yung paglilipat ng ating isa sa mga dahlias. Ilalagay ko ron. Bubudbudaran ko ng bone meal. At yun ang gagawin ko. Isa lang para makita nyo. Magkaroon kayo na idea kung paano ko ito ginagawa. Yung dress, hindi ko na, ilang paso hindi ko na i-video. Alright, let's go! Okay, sandali lang. Nakikita ninyo, naghukay na ako dito. May mga hukay na sila. Nilaliman ko na siguro mga 6-8 inch. 8 inches ang lalim. Nakita ko siya yun yung isang kong dahlia. Evelyn ang pangalan. Evelyn. Ilagay ko sila dito, tatanggalin ko sa paso. Alright. Kaya pinrest na natin to para maluwag na yung paso niya. I-turn ko upside down habang hawak ko siya dito. At nasasambot ko ang buo niyan. At ilalagay ko sa isa sa mga butas dito. Pero bago ko lagyan yan, papakita ko sa inyo na wala akong gloves. Pero galing nyo mag gloves kung gagawa kayo nito. Pero again, huwag nyo akong tularan. Yan, itong mayalagay ko ay bone meal. Bone meal, kaibigan. Slow fertilizer para sa kanilang gut. Po. Okay, na-interrupt ako. Pero, ito nga. Yan, okay na sila. Kita nyo yan. Mga pellets na yan. Not pellets, mga granules. Okay na siya. Ang susunod natin gagawin ay babasain natin yan. Pero alam nyo, let's keep it simple dahil basta basahin nyo muna para maganda. Tapos nun, saka nyo ilagay yung mga dahlias nyo. Alright, saka nyo tabunan. Make sure pack nyo ng konti at tamang amount. Make sure na hindi nag-umaapaw ang lupa sa paso nyo para pag nagdilig kayo, hindi aapaw ang tubig at ang lupa. Ang rule ko nyan, may mga linya naman yan, sinusunod ko yan. Or yung haba ng inyong thumb, 2 inch. Tama na yon. Sa iba, 1 inch. I think okay na. Okay na yon, 1 inch or 2 inch. Alright, let's go. Okay. Nilagay ko siya sa 0.5, yung naka-warp siya. At ilalagay natin itong mataas-taas. Ito ay ang ating Sandra. Sandra, maganda. Na. Pisilin natin. Alright. Yung pangalang Sandra, ilagay ko siya dito para madaling mabasa. Tulad ng nabanggit ko, in between sa ating kamay, titurn natin upside down. Kukunin natin siya dito dahan-dahan dahil makakatulong nga pala kung ang lupa nyo ay medyo, oh look, meron tayong bulate. Pumasok na eh. Makita ninyo, look at that. Okay. At yan. Alright. At ilalagay natin siya. Doesn't matter kung ano, dahil pwede nyo naman maikot yung doesn't matter kung anong posisyon niya. Kung sakali mang hindi nyo gusto dito, pwede nyo naman maikot yung paso. Lalagay ko siya malapit sa bakod. Ayan siya. At medyo, ang gagawin ko medyo, dahil make sure yung kanyang tangkay, yung kanyang stem ay diretso. Ayan. Okay. Tapos nyan, lalapit ko kayo. Tatanggalin ko kayo sa tripod. At kung makikita ninyo, a little trick ha, huwag yung basta ilalapat. Dahil minsan, tabingi talaga siya. Alright, kung makikita nyo to, itong paso ay nakaganyan. Kung susundin nyo yung lupa o yung paso, nakatilt siyang ganyan. Kaya ito nakatilt. So, itong susundin nyo,
Ano ba ito? Andali. Okay. Ibig sabihin, kung babalik natin sa paso at ilalagay natin yung paso, nakatilt siyang ganyan. Kailangan sundin nyo yung stem. Nangyayari kasi yun yung pagtubo nila hindi diretso, minsan nakatagilid, kaya susundin niyo yung stem. Kaya ito nakasunod diretso na siya, itagilid dito. Oh, don't worry about that. Okay, right. At tapos para kompleto to, kung ano yung talagang ginagawa ko, andali lang, promise, andali lang to. Okay. Lagyan natin ng tubig. Alright? Hinaan natin para hindi naman yan. Diba? Kung sa ganon, mabasa yung ating bone meal at ma-activate na kagad siya. Soak it. Mamaya natin lagyan ng extra tube to lupa. Mas maganda to, hindi mo natin tinabunan para direktang mabasa talaga siya. Alright? Nga pala, kung mapapansin niyo, mga dahlias ko dito, putol. Hindi talaga siya ganyan kababa, mataas talaga siya. Pinutol ko siya dahil tinatawag na pinch. Sandali lang. Explain ko. Bibigyan ko kayo ng example. Okay? Itong dahlia na to, kung mapapansin niyo, putol siya. Sidya kung pinutol siya para magdoble, magsanga siya. Once na pinutol siya o pinch, kinukurot lang yan O kung meron kayong cutter, just cut it. Magbubunga yan na magsasangay ng dalawa. Yun ang isa sa mga paraan para gusto yung bushy ang inyong dahlia. Putulin nyo yan. Once sa isang talampakan ng taas niya o bago pa mag-isang talampakan, putulin nyo na. Pero kaibigan, mag-ingat kayo dahil gagawin nyo lang yan kung hindi tag-ulan. Kailangan manatili siyang tuyo at hindi nabasa sa loob ng 24 oras. Dahil once na mabasa yan, kung pinutol nyo at within 5 hours, nabasa siya, pinutol nyo ngayong hapon, gabi, umulan, nabasa, may chance na once na pasukin ito ng tubig, mabubulok itong tangkay niya. At hindi natin gusto yon. Okay? Kaya, again, ito ay si Triple ED. Yan. Medyo buhaghag to kaya ready na ako. Anytime pwede siyang matanggal. Ayan. That's fine. That's fine. Nagbuhaghag na siya pero okay lang. Nasambot natin. Okay. Katulad ng dati, lalagyan natin siya ng tubig. Okay. Ganyan lang pagtatanim. Maingat ako dahil kahit 24 hours na silang naputol, ayoko pa rin mabasa siya. Kaya iniingatan ko. Tandaan nyo yung tangkay, once na mapinch nyo, maputol nyo yung dulo, yung kalahati niya para magsanga muli at maging bushy yung inyong dahlia. Maraming sanga, maraming bunga. Pero tandaan nyo, sa proseso nun, kailangan panatilin yung tuyo at tangkay sa loob ng isang araw. 24 hours. Yan. Okay na siya. At itong stick, pwede ko itong ilagay. Ingat kayo dahil tuber to, maaaring yung stick ay tamaan nyo. Kaya ramdamin nyo lang, damhin nyo lang. Alright, malapit sa stem niya, pero ingat, ramdam nyo yan hindi naman, pag naramdam mo kayong resistance, then you know na baka yun yung tubers, at mag-back up, pull nyo ulit, subukan nyo ibang posisyon. At ngayon,
Dahil lapit na tayong matapos, bear with me. Dahil nilagay ko na siya, ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng lupa. Dadagdagan ko yung kanyang, well, typically meron akong gloves, yung aking leather gloves na goat skin gloves. Minamanipula ko yung settings ng camera, yung mga zoom niya on and off. Ayoko magtanggal ng gloves maya kaya heto na siya. Okay na siya, kaibigan. May kabigatan siya dahil sa tatabunan nyo lang siya dahil inano na natin diniligan na natin. Yan, pwede nyong itap, tapikin para medyo firm. Pwedeng hindi na rin, depende sa inyo. Alright, nako, magagandahan to. Madali itong lumaki. At sa mga pag-uusap natin, makikita nyo sa likuran ko mga dahong berde, makakapal at makukulay. Ayun siya. Yung tatlo hindi ko na i-film dahil ayokong humaba to. Mahaba na nga kagad nito Ito lang, napakasimple. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung jasmine. Mock orange siya. At napakabango nito. Amoy sampagita. Kung naamoy nyo lang talaga to, check it out. Kung meron kayong garden, gusto nyo mag-umpisa, it's a must na kailangan ninyo magkaroon dito. Jasmine. Bush to pero nakokontrol nyo yung laki. Ang kanyang lapad at ang laki. Kailangan nyo nito dahil napakabango. Magpapaalala ito sa inyo sa tuwina ng hasmin o ng ating sampagita. Lalo pag humangin. Madali siyang malagas pero it's worth it, kaibigan. Very hardy siya. Meaning hindi nyo kailangan bunutin at ipasok sa bahay. At iwan nyo lang siya dyan. At taon-taon, every spring, babalik siya para magbigay ng napakagandang bulaklak. At ang halimuyak nito, sinasabi ko sa inyo, napaka-bango. Ito ako papaalam sa inyo, kaibigan. At itong channel ko to ay dahan-dahan na hindi na ako makakapag-upload. Nararamdaman ko na yon dahil napakaraming mga gawain. Lalo pa dagdag pa ako ng 2 channel na sana ibisitahin ninyo. Hindi pa ako nakapag-upload pa ron, pero bookmark it. And I hope na mag-subscribe kayo doon tungkol sa kotse, Lakay DIY. Check that out. Wala pa akong upload doon. Hopefully this week or maybe next week. Just alalahanin nyo lang at sana'y mag-subscribe kayo. Ganun din ang pagbibisikleta kung saan wala pa rin akong video doon. At gusto kong pisahan ng little introduction kung bakit ko ginawa ang channel to, pero mahina ako sa ganun we'll see. Ito'y papadyak pa. Ang meaning nun ay I can still pedal, parang ganun meaning ay matanda man ako, kaya ko pang sumabay sa mga bata, magbisikleta ng paahon, malayong distansya, mula rito sa amin hanggang sa lakeshore ng Toronto. Or maybe, sabi ko sa inyo, maybe baka hanggang Niagara, pero masyadong ma-ambition na muna yon. Mag-umpisa muna ako dito sa mga shorter trails. Kaya papadyak pa ang pangalan ng channel tungkol sa bisikleta ko. Touring bike ang sa akin at I'll discuss about that, kung anong pagka-special niya. Gayong luma man siya, 2009, I believe ang model niya. Retro siya, hindi pa vintage, pero retro. Papunta na ron. Ay baka interesado kayo and mag-subscribe din kayo kung kayo interesado. At ganun nga mga DIY na
Lakay DIY naman sa kotse, kung saan magfi-fix ako at magsasabi ko paano ma-maintaining yung tama ang kotse ninyo, mga safety kung sakali man na kagamitan o mga paraan kung sakali mag-work kayo sa inyong sasakyan, mga tools na mura, or I'll give some justification why this tool is so expensive, and I recommend it kahit sobrang mahal niya. Mga ganong mga kwento, mga ganong paksa. At again, kung sakali mang magustuhan nyo or just curious, so i-share nyo sa iba, yeah, again, just subscribe, and I appreciate it, and maraming salamat. Right, dito ako talaga magpapaalam sa inyo, at kailangan ko patapusin to. Hanggang sa muli, kaibigan, padayon. 4th of July is coming soon. Happy 4th of July, advance sa Independence Day sa ating mga kababayan sa US. Makasaysayan yun.